Tahimik ngunit mabigat ang sandaling ibinahagi ni Pepe Herrera, ang kanyang pamamaalam sa Your Face Sounds Familiar. Hindi ito basta pag-alis, isa itong mensahe ng isang taong matagal nang lumalaban, ng isang pusong pagod na sa katahimikan, at ngayon ay humihingi ng pahintulot na unahin naman ang sarili. Sa kanyang video statement na tinawag niyang love letter, mararamdaman ang tapat na emosyon. Wala nang maskara ng pagpapatawa, wala nang karakter na tinatago sa likod ng kamera. Siya mismo si Pepe, naaabot ang limitasyon kaya kailangan na niyang bumitaw. Inamin niyang matagal na niyang pinapasan ang depression, anxiety at panic attacks. Hindi lang ngayon, kundi mula pa noong siya ay 13 taong gulang. Ilang dekada na niyang tinanggap ang papel ng taong nagbibigay saya kahit siya mismo ay nauupos na sa loob. At ngayon, lumala ang kanyang panic attacks, mga gabing hindi makatulog, pagyanig ng katawan, biglang pananakit ng dibdib, paghigpit ng paghinga, at mga sandaling inakala niyang baka hindi na siya magising kinabukasan. Napagtanto niyang hindi na niya kayang ipagpatuloy ang takbo ng kompetisyon. May araw pang ikwento niya kung paano siya nagkaroon ng breakdown sa gitna ng gabi. Lumabas siya sa damuhan, nakaapak ng walang sapatos, umuusal ng dasal habang nilalabanan ang pakiramdam na may humihigpit sa kanyang dibdib. Isang eksenang puno ng takot at pagpapakumbaba, isang sandaling naging hudyat na kailangan na talaga niyang huminto. Kaya humingi siya ng paumanhin sa Your Face Sounds Familiar family at sa lahat ng nanonood. Hindi dahil iniwan niya sila, kundi dahil pinipili niya ang paggaling na dapat ay matagal na niyang binigyan ng pagkakataon. Sa kanyang mensahe, damang-dama ang pagkaputol ng boses habang nagpapasalamat siya sa mga taong umalalay, pamilya, kaibigan, therapist, mga taong tahimik lang nakasama sa laban. Sinabi niya na sa dami ng taon na pinilit siyang nagpapasaya, ngayon lang niya tinanggap na may karapatan din siyang maging mahina, may karapatan siyang huminga, at may karapatan siyang ipaglaban ang sarili niyang kapayapaan. Hindi rin tumigil ang publiko sa pagbuhos ng suporta. Sa social media, puro dasal, pag-unawa, at pagmamahal ang natanggap niya. Health first, you inspired us with your honesty. We'll wait for you. Yan ang mga mensaheng nagpatunay na hindi siya nag-iisa. Maraming humanga sa tapang niyang magsalita tungkol sa mental health, isang bagay na madalas tinatago ng mga artista. Ang iba, nagpasalamat dahil nagkaroon sila ng lakas na loob na harapin din ang sarili nilang mga laban dahil sa kwento niya. At sa likod ng lahat ng ito, naroon ang mas tahimik na kwento ni Jose Nicolas Emmanuel Pacifico Herrera, mas kilala bilang Pepe. Isang voice graduate mula sa UST, cum laude at dating performa sa cruise ship bago tuluyang pumasok sa teatro at telebisyon. Isang aktor na binuo ng hirap, tiyaga at natural na talento sa pagpapatawa. Kilala sa kanyang iconic roles, ngunit mas kilala ngayon bilang isang taong marunong ding umamin na hindi palaging malakas ang mga nagpapasaya. May asawa, may anak, may responsibilidad. May mga taong umaasa sa kanya, kaya't mas masakit ang desisyon pansamantalang tumigil. Pero kahit ganoon, pinili niyang pakinggan ang katahimikan ng puso kaysa ang ingay ng entablado. Sa huli, sinabi niya na sana kapag bumalik siya, mas kompleto, mas magaan, mas buo. Hindi na yung Pepe na pilit lumalaban, kundi yung Pepe na tunay na nakahinga. At ngayon nagpaalam siya, hindi ito pamamaalam na may sugat, kundi pamamaalam na may pag-asa. Dahil minsan, ang pag-alis ay hindi pagtalikod. Minsan, ito ang unang hakbang pabalik sa sarili.